Hi! Nakatanggap ka na ba ng money garland o kaya naman ng money bouquet? Naku, parehas tayo. Ako rin hindi pa. Kaya ngayon, don't worry dahil tuturuan namin kayo kung paano ba gumawa ng money bouquet at ng money garland at kung paano ba kumita dito. Dito lang sa ating Bread and Butter. This time, mga kasambahay, tuturuan naman tayo ni Miss Tessa Mel kung paano ba gagawin itong money garland at money bouquet para naman makapagsimula na rin tayo ng ating negosyo. Ito po ang mga kailangan nating ihanda. Stick, stapler, plastic, tapes, floral wire, scissors, paper bills, ribbon, mesh, wrapper, fossilized flower, at floral foam. So, i-demo na natin kung paano natin gagawin tong parang petals sa money bouquet. Yung packaging, mas maganda po kapag naka-plastic siya. Mas maganda na safe din pati yung pera. Or lagyan natin ng stick para maging petal siya. Dito po sa harap na side. Estimate nyo lang po yung gitnang part. O, ganito nyo lang po siya sa side. Fold. Parang petals. Ayan. Medyo madulas nga lang po siya. Ayan. Basta ma-achieve mo lang yung paganyan niyang logo-logo. Ano naman po susunod after naman ito nakagawa na tayo ng flower or petal ba to? Ayan. Opo. Ang susunod po dyan is i-assemble na natin. Okay, so start na po natin. So, pwede po tayo mag-start dito sa gitna. Hanggang sa makagawa po tayo ng flowers. Ang galing. Ang ganda niya na pag tinitignan na siya ng ganito. Tawag po dito ay floral mesh or floral tissue. Yun. Ang purpose po nito ay para maging base nitong flower. I-fold lang po natin siyang ganyan sa gitna. Ayan po. Tapos ikot lang natin sa floral foam. Ayan. And then, pwede na po natin siya i-secure ng floral wire. Ito na po ang tawag pala dito ay floral wire. Opo. Okay. Ayan. Kasi pag tape, medyo mahirap po. Kaya, Tsaka nakakadagdag siya sa design, di ba? Opo. Ang paganda din. after po yun, Miss Tini, lalagyan na po natin siya ng floral wrappers. Gagamit po tayo ng dalawang ganito, each bouquet. So, 1, 2, hatiin po natin siya sa gitna. Okay. I-fold lang po natin siya sa gitna ulit. Gupitin po natin. Parang paway. Para madali siyang i-fold. Patong na po natin yung ating floral bouquet. Ganito lang po natin, Miss Tini. Kaya natin siya ginupit sa gitna para ma-hold mo siya ng ganito. Nice scotch tape. Secure. There you go. Ayan. Diba dito, exposed pa po. Lalagyan din natin siya kung ano yung sa front, yung sa likod. Gawa ka lang po ng ribbon. Okay. Yay! Ngayon, gagawa naman po tayo ng money garland. So, ang kailangan po natin ay plastic. Pwede po kayong gumamit ng plastic na ginagamit natin sa yelo. Tatanggalin lang po natin itong adhesive. Ayan. Tapos, kapag ididikit na po natin yung pangalawang plastic at yung mga susunod pa, i-check po natin na dapat mo nakaharap po sa atin yung dikit. Kasi, pag dudugtong-dugtongin, overlap po natin siya. So, ayan. Tapos, Miss Tini, ang kadalasan po na ginagamit natin na ganito, mga 10 to 12 pieces po.
ating plastic na pinagdugtong-dugtong. Insert na lang natin siya. Ganyan. Pag nakagawa na po tayo ng ganyan, ano naman pong purpose itong mga ribbon? Ayan. So, since purple po to, pwede tayong mag-try ng purple din. Hanggang pangdidikit po natin dyan ay double-sided tape. Ayan. Ayun mga kasambahay, dahil tapos na tayo dito sa isang part nitong ating garland, mag-proceed naman po tayo doon sa parang centerpiece nitong ating mismong money garland. Kailangan po natin is yung printout nung centerpiece natin and yung pang-design natin sa gilid nitong printout. So, ang pinrepare po natin color is color pink. Then, tsaka na natin siya ipapalibot dito. Ito is yung pang-cover po natin. Isa na namang business idea ang naihatid namin sa inyo ngayong umaga mga kasambahay. At sa pagnenegosyo, palagi po nating tatandaan, Basta't may tiyaga, may pagpapala.